Babalik ako, isang pangakong binitawan sa pag-alis, ngunit isang sumpang dala sa pag-uwi. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mundo ng mga pamilyang OFW, ang pagbabalik ng isang mahal sa buhay ay isang pista. Ito ang araw na pinakahihintay, ang katapusan ng pangungulila, ang simula ng muling pagsasama. Ngunit paano kung ang sorpresang pag-uwi na inaakala mong isang biyaya ay isa palang takip sa isang matagal ng pagkakanulo? Paano kung ang mga pasalubong na simbolo ng pagmamahal ay pambalot lamang sa mga kasinungalingang magwawasak sa lahat? Ngayong araw, samahan ninyo kaming buksan ang kwento ni Bernadette Molina, isang kwento tungkol sa isang masayang pagbabalik na nauwi sa isang mapait na katotohanan, isang salaysay ng pagtataksil na isinagawa hindi lang ng kanyang kabiyak, kundi ng kanyang matalik na kaibigan. At higit sa lahat, ito ay isang paglalakbay sa kung papaano ang isang simpleng tattoo, isang guhit ng puso at isang layag ay naging susi sa pagbagsak ng isang pamilya at sa pagbangon ng isang babaeng minsan ng inapi. Paano nga ba ang isang marka sa balat ay naging marka ng hustisya? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding sakit ay kayang magluwal ng pinakamatibay na paninindigan. Nobyembre 2015, sa isang tahimik na barangay sa Dagupan, Pangasinan. Ang hangin ay may dalang alat mula sa kalapit na dagat, isang pamilyar na amoy na laging nagpapaalala kay Bernadette Molina sa trabaho ng kanyang asawa, si Marvin. Ilang taon ng seaman si Marvin at sa bawat pag-alis nito, naiiwan kay Bernadette ang responsibilidad ng pagiging ina at ama sa kanilang 10 taong gulang na anak. Sanay na siya sa ganitong buhay, sa lungkot ng pag-iisa, sa bigat ng pangungulila at sa tamis ng bawat padalang nagpapatunay na ang lahat ng sakripisyo ay may halaga. Ngunit sa mga nagdaang linggo bago ang Nobyembreng iyon, ang karaniwang daloy ng kanilang komunikasyon at suporta ay biglang natigil, walang tawag, walang mensahe at higit sa lahat walang remittance. Sa isip ni Bernadette, marahil ay may problema lamang sa proseso, isang simpleng pagkaantala na karaniwan namang nangyayari. Subalit habang lumilipas ang mga araw at ang katahimikan ay humahaba, ang simpleng pag-aalala ay unti-unting naging isang mabigat na kaba sa kanyang dibdib. May nangyari ba sa barko? May sakit ba siya? Ang mga tanong ay namuo sa kanyang isipan, mga tanong na wala siyang makuhang sagot. Isang hapon habang abala siya sa mga gawaing bahay, isang tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula roon ay bumaba ang isang pamilyar na figura, bitbit ang isang malaking maleta na halatang puno ng mga gamit at pasalubong. Si Marvin. Nakangiti ito ng malapad, isang ngiting puno ng pananabik at pagkasabik. Walang tawag, walang text, walang anumang pasabi. Pinili niyang sorpresahin ang kanyang pamilya. Para sa sinumang asawa, ito na marahil ang pinakamasayang sorpresa. Ngunit para kay Bernadette, ang kanyang naramdaman ay isang magkahalong emosyon. Nandoon ang hindi maikakailang tuwa na makitang ligtas at nasa harapan na niya ang kanyang asawa. Nandoon ang galak ng kanilang anak na sumalubong sa ama ng may mahigpit na yakap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang maliit na tinig ng pagtataka at pagdududa. Bakit ngayon lang? Bakit walang abiso? Ang pag-uwi ni Marvin ay naging dahilan ng isang biglaang selebrasyon. Binuksan ang malaking maleta at mula roon ay lumabas ang mga tsokolate, mga bagong damit, mga laruan at pera para sa kanilang anak. Ang bahay na ilang linggong binalot ng katahimikan at pag-aalala ay biglang napuno ng tawanan at sigla. Sa unang tingin, ang lahat ay perpekto. Isang larawan ng isang pamilyang muling nabuo, isang pamilyang pinatatag ng distansya at sakripisyo. Sa unang gabi ng kanyang pagdating, nagpasya si Marvin na mag-organisa ng isang maliit na salo-salo. Nag-imbita siya ng mga kapitbahay at ilang kamag-anak. Sa gitna ng kantahan, inuman at malakas na kwentuhan, ipinagmalaki ni Marvin ang kanyang buhay bilang seaman. Ikinuwento niya ang mga bansang kanyang napuntahan, ang mga karanasang hindi malilimutan. Pinuri siya ng lahat, isang responsableng asawa, isang mabuting ama, isang bayani ng pamilya, habang pinagmamasdan ni Bernadette ang eksena, isang bahagi niya ang masaya. Ngunit nang hawakan ni Marvin ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang isang kakaibang lamig. Hindi ito ang init at pananabik na dati niyang nararamdaman sa tuwing sila'y muling nagkikita. Ang hawak ay tila pormalidad na lamang, isang kilos na ginawa dahil iyon ang inaasahan, hindi dahil iyon ang tunay na nararamdaman. Ang mga sumunod na araw ay lalo pang nagpatibay sa kanyang mga agam-agam. Sa halip na gugulin ang oras sa pakikipaglaro sa kanilang anak o sa pakikipagkwentuhan sa kanya, mas madalas na hawak ni Marvin ang kanyang cellphone.
Dala niya ito saan man magpunta, sa hapagkainan, sa sala, kahit sa banyo. Tila ba may isang mundong nakatago sa maliit na screen na iyon, isang mundong ayaw niyang ibahagi kanino man, lalo na sa kanyang asawa. May mga pagkakataong bigla siyang lalabas para sumagot ng tawag o di kaya'y ngingiti ng palihim habang nagtatype ng mensahe. Sinubukan ni Bernadette na huwag itong bigyan ng masamang kahulugan. Marahil ay trabaho lang, marahil ay mga kaibigan mula sa barko na kanyang kinakamusta. Pinili niyang magtiwala dahil ang tiwala ang pundasyon ng kanilang relasyon na sinubok na ng maraming taon ng pagkakahiwalay. Sa gitna ng kanyang mga panloob na pagtatalo, isang mensahe ang dumating mula sa kanyang matalik na kaibigan at kumare na si Geneva Bernardino. Si Geneva ay nakatira sa Maynila at sila ni Bernadette ay may pinagsamahang tila higit pa sa pagkakaibigan. Sila ang takbuhan ng isa't isa sa mga problema, ang saksi sa mga tagumpay at kabiguan ng bawat isa. Sa kanyang mensahe, nagpaalam si Geneva na nais niyang bumisita sa Pangasinan para sa isang maikling bakasyon. Nais daw niyang makalanghap ng sariwang hangin at makasama ang pamilya ni Bernadette, lalo na't nandyan si Marvin. Para kay Bernadette, ang balitang ito ay tila isang sinag ng liwanag. Ito ang perpektong pagkakataon para makalimot sa kanyang mga alalahanin, isang paraan upang maibalik ang sigla sa kanilang pamilya. Agad siyang pumayag. Sa kanyang isip, ang pagsasama-sama nilang tatlo kasama ang mga bata ay maaaring maging daan upang maibalik ang init sa pagsasama nila ni Marvin. Nagplano sila. Isasama nila si Geneva sa Bolinao, isa sa mga pinakatanyag na destinasyon sa probinsya, para sa isang 3 araw na bakasyon sa dalampasigan. Ang planong ito na binuo ng may mabuting intensyon ang magiging simula ng isang bangungot na hinding-hindi niya malilimutan. Pebrero 2016, dumating si Geneva mula sa Maynila kasama ang isang batang pamangkin. Ang kanyang pagdating ay sinalubong ng mainit na pagtanggap. Ang tawanan at kwentuhan sa pagitan ng magkumare ay nagbigay ng panandaliang ginhawa kay Bernadette. Ang tiwala na nabuo sa loob ng maraming taon ay naroon, buo at hindi natitinag. Kinabukasan, lulan ng kanilang sasakyan, tumulak sila patungong Bolinao. Si Bernadette, si Marvin, ang kanilang anak, si Geneva at ang pamangkin nito. Ang biyahe ay puno ng kasabikan, lalo na para sa mga bata na sabik ng makakita ng dagat. Pagdating nila sa Bolinao, isang paraiso ang bumungad sa kanila. Ang pinungputing buhangin, ang malinaw at asul na tubig at ang payapang paligid ay tila nangangako ng isang perpektong bakasyon. Agad na nagtakbuhan ang mga bata sa dalampasigan habang sina Marvin at Geneva naman ay naging abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Si Bernadette, sa kabilang dako, ay naupo sa isang cottage, pinagmamasdan ng kanyang pamilya at kaibigan. Sa mga sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang pagdududa. Ang mga tawanan, ang pagkuha ng mga litrato, ang simpleng salo-salo sa tabi ng dagat, lahat ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na marahil nagkamali lamang siya ng hinala. Marahil ang lahat ay nasa isip niya lamang. Habang naglalakad sila sa baybayin kinahapunan, napansin ni Bernadette ang kakaibang pagtrato ni Marvin kay Geneva. Si Marvin ang kusang loob na kumuha ng maraming litrato ni Geneva. Pinoposisyon ito na tila isang profesional na modelo. Binigyan pa niya ito ng mga payo kung papaano umanggulo para mas maging maganda sa kamera. Noong una, hindi niya ito binigyan ng mali siya. Magkumpare sila at natural lang na maging magaan ang loob sa isa't isa. Ngunit ang mga sumunod na kilos ay nagsimulang magtanim ng panibagong binhi ng pagdududa sa kanyang puso. Ang mga palihim na sulyap, ang mga mabilis na ngitian kapag inaakala nilang hindi siya nakatingin, ang paraan ng kanilang paglapit sa isa't isa na tila may hindi nakikitang magnet na humihila sa kanila. Lahat ng ito ay unti-unting bumubuo ng isang larawang ayaw niyang tanggapin. Ang sandali ng katotohanan ay dumating sa isang hapon habang sila ay naliligo sa dagat. Ang mga bata ay masayang naglalaro sa mababaw na bahagi. Si Marvin at Geneva naman ay nasa medyo malalim nagtatawanan. Si Bernadette ay nasa di kalayuan, pinapanood sila. Sa isang iglap, tumalikod si Geneva upang lumangoy papalayo. At doon sa kanyang likod, sa kanang bahagi ng kanyang balikat, bumungad kay Bernadette ang isang tattoo. Isang maliit ngunit malinaw na guhit ng isang puso na may kasamang disenyo ng isang sailboat o barkong may layag. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Bernadette. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Ang ingay ng alon at ang sigawan ng mga bata ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang mismong disenyo na iyon, bawat kurba, bawat linya, ay kaparehong kapareho
pareho ng tattoo na nasa braso ng kanyang asawa. Matagal nang sinabi ni Marvin na ang tattoo na iyon ay simbolo lamang ng kanyang trabaho bilang seaman. Isang paalala ng kanyang buhay sa dagat, isang marka ng kanyang propesyon. Naniwala siya, hindi niya ito kailanman kinwestiyon, ngunit ngayong nakikita niya ang eksaktong disenyo sa balat ng kanyang matalik na kaibigan, ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa ay biglang nagkadugtong-dugtong, ang mga hindi nasagot na tawag, ang malamig na hawak, ang palaging paggamit ng cellphone, ang mga palihim na sulyap, lahat ay nagkaroon ng isang masakit at malinaw na kahulugan. Habang nakatayo siyang tulala sa gitna ng tubig, pinagmamasdan ang dalawang taong pinakamalapit sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng isang pagkakanulong hindi niya sukat akalain. Sa kabila ng init ng araw, giniginaw siya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Pinilit niyang maging normal, pinilit niyang ngumiti at makipagbiruan na para bang wala siyang nakita. Ngunit sa loob-loob niya, wasak na siya. Ang bawat tawa ni na Marvin at Geneva ay tila isang insulto. Ang bawat paglalambing ng kanyang asawa sa harap ng mga bata ay isang kasinungalingan. Ang bakasyong dapat sana'y magiging masaya ay naging isang personal na impyerno para sa kanya. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Habang ang lahat ay mahimbing nang natutulog, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat, nakatitig sa kisame. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bandang madaling araw narinig niyang bumangon si Marvin mula sa kanilang kama. Maingat ang bawat yapak nito na parabang ayaw gumawa ng anumang ingay. Dala ang kanyang cellphone, tahimik itong lumabas ng kanilang silid. Isang masamang kutob ang nagtulak kay Bernadette na bumangon din. Dahan-dahan sinundan niya ang kanyang asawa. Nagtago siya sa isang sulok kung saan tanaw niya ang pasilyo. Ilang minuto lamang ang lumipas at bumukas din ang pinto ng kwarto ni Geneva. Lumabas ito at gaya ni Marvin, dahan-dahan din itong naglakad patungo sa iisang direksyon palabas, patungo sa dalampasigan. Ang kaba sa dibdib ni Bernadette ay lalong lumakas, ngunit nanaig ang pangangailangan niyang malaman ang katotohanan. Sinundan niya sila nagtatago sa likod ng mga puno ng niyog at malalaking bato. Sa kabila ng dilim na hatid ng gabi, tinahak niya ang daan patungo sa dalampasigan. At doon sa likod ng isang malaking batuhan, malayo sa kanilang tinutuluyan, nasaksihan niya ang isang tagpong tuluyang dumurog sa kanyang puso. Nakatayo sina Marvin at Geneva, magkalapit ang kanilang mga kamay ay magkahawak, nag-uusap sila ng pabulong at pagkatapos ng ilang saglit nagsimula silang magpalitan ng mga halik na puno ng pagnanasa at pagmamahal na matagal nang ipinagkakait sa kanya. Ang mga sandaling iyon ang nagsilbing pinal na kumpirmasyon. Ang asawang kanyang pinakasalan at ang kaibigang kanyang pinagkatiwalaan ay parehong mga ahas. Hindi siya gumawa ng iskandalo, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga mata ay tahimik na pinuno ng luha. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa sakit at galit. Ngunit sa halip na komprontahin sila, pinili niyang bumalik sa kanilang kwarto. Hindi niya kayang gisingin ang kanilang anak at hayaan itong makita ang karumal-dumal na eksena. Tahimik siyang nahiga, pilit na pinipigilan ang bawat hikbi at buong magdamag na kinimkim ang sakit ng kataksilan. Sa pagsapit ng umaga, isang bagong Bernadette ang nagising. Ang babaeng minsan ay puno ng pag-ibig at tiwala ay napalitan ng isang babaeng may determinasyon at plano. Nagkunwari siyang masama ang kanyang pakiramdam at sinabing kailangan na nilang umuwi. Tinutulan ito ni na Marvin at Geneva, nangangatwirang sayang ang bakasyon para sa mga bata. Ayaw na niyang makipagtalo pa, nagpasya siyang siya na lamang ang uuwi. Nagpaiwan ang dalawa kunwari para bantayan ang mga bata, ngunit malinaw na sa isip ni Bernadette na mayroon silang ibang motibo. Sa mahabang biyahe pabalik ng dagupan, habang walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha, nagsimulang mabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Hindi siya magpapatalo, hindi siya mananatiling biktima. Lalaban siya hindi lamang para sa kanyang dignidad, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Pagkauwi sa kanilang bahay, sinimulan ni Bernadette ang isang maingat at kalkuladong digmaan. Sa harap ni Marvin na umuwi rin makalipas ang isang araw, ipinakita niyang normal ang lahat. Ngumingiti siya sa hapagkainan, nakikipagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay at nagpapanggap na walang anumang napansin. Ngunit sa bawat kilos niya ay may nakatagong layunin. Ang bawat ngiti ay isang maskara, ang bawat pag-uusap ay isang paraan upang makakuha ng impormasyon. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagmamahal ay naging mga mata ng isang investigador, nag-aaral sa bawat kilos at salita ng kanyang kalaban. Lihim niyang sinimulan ang paghahanap ng matibay na ebidensya. Alam
alam niyang hindi sapat ang kanyang mga nakita, kailangan niya ng pruwebang maipipresinta sa korte. Ang pagkakataon ay dumating isang araw nang iwan ni Marvin ang kanyang cellphone sa sala habang ito'y naliligo. Nanginginig ang mga kamay, mabilis itong kinuha ni Bernadette. Ito na ang pagkakataon niya. Doon sa loob ng teleponong iyon, natuklasan niya ang isang buong mundo ng kasinungalingan. Nakita niya ang kanilang mga pag-uusap ni Geneva na nagsimula pa 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga mensaheng puno ng lambingan, mga larawan ng kanilang mga lihim na pagkikita at mga plano sa tuwing umuuwi si Marvin sa Pilipinas. Doon niya nalaman na ang sorpresang pag-uwi ni Marvin ay hindi para sa kanya kundi isang paraan lamang para magkaroon ito ng ilang linggo para makasama si Geneva sa Maynila. Nagsama sila sa mga hotel, nagpapakasaya habang siya at ang kanilang anak ay naghihintay sa bahay, walang kamalay-malay. Ngunit higit pa roon ang kanyang natuklasan. Sa ibang mga chat threads, nakumpirma niyang hindi lamang si Geneva ang babae sa buhay ni Marvin. Mayroon ding mga babae sa iba't ibang bansa, mga nakilala niya sa mga port city, mga flings sa mga bar at mga litrato ng iba't ibang babae mula sa iba't ibang lahi. Doon niya napagtanto na ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil, kundi isang taong walang anumang respeto sa kanilang kasal at pamilya. At sa isang partikular na pag-uusap ni na Marvin at Geneva, nakita niya ang pinakamatibay na ebidensya, ang usapan kung saan nagpatattoo sila 2 taon na ang nakakaraan. Ang disenyo ng puso at sailboat ay simbolo raw ng kanilang ipinagbabawal na ugnayan. Ang tattoo na minsang ipinagmalaki ni Marvin bilang tanda ng kanyang buhay dagat ay marka pala ng isang kasalanan. Halos nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuhanan niya ng litrato ang bawat mensahe, bawat larawan. Bawat pindot sa kamera ng kanyang sariling telepono ay tila isang putok ng baril na sumisira sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Natatakot siyang baka biglang bumukas ang pinto ng banyo at mahuli siya, ngunit kahit nangangatog ang kanyang mga tuhod, tinapos niya ang pagkuha ng bawat screenshot, bawat kopya ng ebidensya na magsisilbing sandata niya sa tamang panahon. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niya, lumapit si Bernadette sa isang abogado. Inilahad niya ang lahat, ang kanyang mga nakita sa Bolinao, ang mga mensahe sa cellphone, ang mga litrato, ang kwento ng tattoo. Habang patuloy ang kanyang pakikipag-ugnayan sa abogado, sinimulan din niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kinabukasan ng kanilang anak. Sa payo ng kanyang abogado, dahan-dahan niyang inilipat ang pera mula sa kanilang joint account patungo sa isang bagong account sa ilalim ng pangalan ng isang taong mapagkakatiwalaan niya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman upang ilipat din ang titulo ng kanilang mga naipundar na lupa sa pangalan ng kanilang anak. Ang sasakyan na nakapangalan sa kanilang dalawa ay kanyang ipinagbenta. Ang idinahilan niya kay Marvin ay nais niyang bumili ng mas bagong modelo, isang bagay na hindi naman tinutulan ng lalaki. Ang perang pinagbentahan ay diretso niyang idineposito sa bagong bank account. Bawat kilos niya ay maingat, planado at hindi nagiiwan ng bakas. Ito ay isang laro ng chess at hindi niya hahayaang matalo siya. Oktubre 2016, matapos ang ilang buwang paghahanda, formal na nagsampa ng kasong concubinage si Bernadette laban kay Marvin at Geneva. Kalakip nito ang reklamo sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act, VAWC, dahil sa psychological at emotional abuse na kanyang dinanas. Ang mga dokumento, mga litrato at ang mga screenshot ng kanilang mga mensahe ay nagsilbing matibay na ebidensya. Nang matanggap ni Marvin ang subpena, nagulat siya. Ngunit ang gulat ay agad napalitan ng galit at pagmamataas. Ipinilit niyang gawa-gawa lamang ni Bernadette ang lahat at binaliktad pa niya ang sitwasyon sa pagsasabing si Bernadette ang may problema sa kanilang pagsasama. Ngunit nabasag ang kanyang pagtatapang-tapangan nang isa-isang inilahad sa korte ang mga patunay ng kanyang pagtataksil. Si Geneva, na minsang itinuring na kapatid ni Bernadette, ay ipinatawag din. Sa simula, nagpakita rin ito ng tapang at mayabang na sinabing kaya niyang ipamukha kay Bernadette na siya ang mas karapat-dapat sa pagmamahal ni Marvin. Subalit unti-unting naglaho ang kanyang kumpiyansa nang maramdaman niya ang bigat ng batas at ang lakas ng mga ebidensyang hawak ng kanyang dating kaibigan. Kasabay ng kaso, nag-file din ng legal separation si Bernadette. Isang dokumentong agad namang pinirmahan ni Marvin sa pag-aakalang makukuha niya ang kalahati ng kanilang mga ari-arian. Iyon ang pagkakamaling hindi niya nakita.
Huli na nang malaman niyang wala ng laman ang kanilang joint bank account at wala na siyang habol sa mga ari-arian dahil ang mga ito ay nailipat na sa pangalan ng kanilang anak. Ang lupang naipundar nila mula sa kanyang pagsisikap bilang seaman ay hindi na niya pag-aari. Sa bawat pagdinig, malinaw na makikita ang desperasyon sa mukha ni Marvin. May mga sandaling sumisigaw siya sa korte at may mga sandali namang nagmamakaawa. Ngunit lahat ng iyon ay nabaliwala sa harap ng matibay na ebidensya. Isang araw sa korte, sa isang eksenang lalong nagpabagsak sa kanyang pagkatao, sinubukan ni Marvin na lapitan ang kanilang anak. Nagmakaawa siyang mayakap ito. Ngunit ang bata na saksi sa lahat ng sakit na dinanas ng ina ay tinabig ang kamay ng ama. Tumakbo ito palayo at yumakap kay Bernadette habang umiiyak, nagpapahayag ng galit at pagtanggi. Ang eksenang iyon ang naging huling pako sa kabaong ng pagkatao ni Marvin. Hindi naging madali ang proseso para kay Bernadette. Kinuya siya ng pamilya ni Marvin. Binansagan siyang maluho, mapagpanggap at sinisi bilang dahilan ng pagkawasak ng kanilang pamilya. Ngunit sa bawat bulong at mapanuyang tingin na natatanggap niya, mas lalo siyang tumitibay. Ang bawat insulto ay nagsilbing gasolina upang ipagpatuloy ang laban para sa kanyang karapatan. Marso 2017. Sa huling sesyon ng paglilitis, binasa ng hukom ang desisyon. Si Marvin Molina ay napatunayang nagkasala at hinatulan ng 10 taong pagkakakulong para sa kasong concubinage at paglabag sa VWC. Si Geneva Bernardino naman ay tumanggap ng 6 na taong pagkakakulong bilang kasabwat sa krimen. Ang lalaking minsang nangarap ng komportableng buhay sa barko ay ngayon ay isang bilanggo ng sarili niyang kasalanan. Hindi lamang kalayaan ang nawala kay Marvin, kundi pati ang kanyang pamilya at ang kanyang kinabukasan. Dahil habang dinidinig ang kaso, ipina-blacklist na rin siya ni Bernadette sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga international manning agencies. Ang propesyong minsan niyang ipinagmalaki ay tuluyan ng naglaho. Si Geneva, ang matalik na kaibigan, ay tuluyang nalugmok sa kahihiyan. Sa 6 na taon niyang pagkakakulong, ang kanyang reputasyon bilang isang babaeng sumira ng pamilya ay tila nakaukit na sa kanyang pagkatao, gaya ng tattoo sa kanyang likod. Isang malaking kabalintunaan na ang dagat, na siyang naging dahilan sana ng maginhawang buhay para sa pamilya Molina, ay siya ring naging lugar kung saan natuklasan ang kataksilan. At ang tattoo na dapat sana'y isang lihim na simbolo ng kanilang bawal na pag-ibig ay siya mismong gumuhit ng landas patungo sa hustisya. Sa huli, nawala man ang asawa ni Bernadette, ngunit nanatiling buo ang kanyang dignidad bilang isang babae at isang ina. Ipinakita niya na sa harap ng matinding sakit at pagkakanulo, mayroong lakas na matatagpuan sa pagtindig para sa tama. Hindi siya naghiganti sa pamamagitan ng galit at iskandalo, kundi sa pamamagitan ng talino, tapang at pananalig sa batas. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang baguhin ang ating tadhana mula sa pagiging biktima tungo sa pagiging tagapagtanggol ng ating sariling karapatan. Ang marka ng kasalanan ay maaring maging marka rin ng katapangan, at sa paghilom ng mga sugat, ang pinakamahalagang nananatili ay ang dignidad na hindi kailanman mananakaw ni numan.